Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na nakikipagtulungan ang DOJ sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng war on drugs. Tutulong ang DOJ sa ICC sa paglipat ng mga saksi sa drug war mula Pilipinas papuntang The Hague para magbigay ng testimonya sa korte. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Pero ngayon, nasa detention facility na sa The Hague si dating Pangulong Duterte. Ayon sa dating tagapagsalita nito na si Attorney Harry Roque, matagal lang planado ni Marcos Jr. na gamitin ng ICC laban kay Duterte. Sa mga pananalita at gawain ni Boying Rimulya mula pa noong 2023, malinaw na intensyon talaga ng mga Marcoses gamitin ng ICC para burahin ang mga Duterte. Para kay Attorney Roque, labag sa konstitusyon ang ginagawang kooperasyon ni Marcos Jr. Lalo't gumagana naman ang justice system ng Pilipinas at ang ICC ay dapat lamang gamitin bilang last resort. Babala ni Roque kay Marcos Jr., yung gawain nila ngayon na nakikipagtulungan, ito po'y labag sa saligang batas. It is a culpable violation of the Constitution. Nauna ng kwenisyon ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, lalo taong 2019 pa nang tuluyang kumalas ang bansa dito. Pero ayon kay Roque, may malalim na motibo ang kasalukuyang kooperasyon ng DOJ. Ito raw ay upang kontrahin ang argumento ng depensa laban sa ICC jurisdiction. Ay para nga po ma-dismiss yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC dahil ang pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas sa jurisdiction ng ICC sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at kooperasyon sa hukuman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno natin ang jurisdiction ng ICC. Sa madaling salita, tinraidor ng Marcos Jr. ang Republika ng Pilipinas sa pagkilala sa jurisdiction ng isang hukumang dayuhan na wala ng karapatan na litisin at kahit sinong Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.